Celebrations are happening left and right this Pride Month, just like in Muntinlupa where they have a rainbow desk. Now, how can this help the LGBT plus community? Mobile Journal Francis Orsio has the story. Pride is a protest. Ika nga nila at ngayong Pride Month, panahon na naman para muling buksan at patatagin ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga kapatid nating miyembro ng LGBTQIA+ community. Taon-taon ginugunita ang Pride Month tuwing Hunyo. Para yan sa sektor ng LGBT+ community na dekada nang isinusulong ang kanilang karapatan. Ilan sa habong kinakaharap nila ay diskriminasyon sa aspeto ng pagtatrabaho, edukasyon at kalusugan. At yan ang nais tutukan ng Muntinlupa City LGU sa pagtatayo ng Rainbow Desk sa City Hall. Ang Rainbow Desk po ay isang mekanismo upang sa gayon, siya po yung parang magiging daluyan, puntahan ng mga LGBT natin para po sa kanilang mga concern. Bahagi rin ito ang pagbuo ng Bahaghari Advisory Council. Isusulong din sa tulong ng Rainbow Desk ang pagbibigay ng libreng livelihood training sa mga LGBT+ members at maipasok sa alternative learning system yung mga hindi nakapag-aral at tulungan ng iba na mabigyan ng scholarship. Sa mga maituturing na lesbian, mayroong libreng konsultasyon para tugunan ang mga sakit tulad ng cervical at breast cancer sa lungsod. Ang focus po niya, una po, yung human rights ng LGBT. Kaya tapos magkakaroon po ng mga community awareness regarding doon sa SOGI. Kasi para maipaliwanag bakit merong LGBT. Kasi para maiwasan yung abuse and discrimination. Sa ngayon, aprobado na ng Council ang Rainbow Desk. Makikita ito sa opisina ng Gender and Development Office sa Muntinlupa City Hall. Unang hakbang daw na gagawin ay magkakaroon muna ng profiling para ma-register ang lahat ng miyembro ng LGBT+ members sa lungsod at mas mapadali ang pagbuo ng programa. Umaasa naman ang Muntinlupa LGU na ang bawat barangay nila ay magkakaroon din ng Rainbow Desk. Pag nakita namin na maganda po siya, siguro ang aming next naman po ay para maging sustainable, magkaroon ng policy na talagang i-institutionalize siya. Hindi lang daw isip, kundi pati na rin ang ating puso ang dapat buksan sa mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community na patuloy na ipinaglalaban ang patas na pagtrato sa kanila. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.